what's up mga kalahi? Good morning sa buong mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating bansang Pilipinas, pati sa buong mundo. Good afternoon sa inyong lahat. Ang iba naman ay ngayon ay araw, so hindi o gabi doon po sa USA, doon po sa iba't ibang party sa mundo mga kalahi, no? O ngayon mga kalahi, diretso punto na po tayo sa atin pong punto komentaryo ni Kalahing Saman mga kalahi, no? Ang atin pong ihatid ko sa inyo mga kalahi na sariwang pangyayari ay ito pong pagrereklamo, no? Dahil ang mga tao ngayon panik na panik talaga patungkol sa bilihin, no? Lalo higit sa lahat ito pong langis, ito pong gas mga kalahi ay talagang halos buong mundo ay affected talaga sa crisis dahil bihira lang ang mga langis ngayon na makalusot sa dahilan na ito po'y dadaan sa tinatawag lugar na kung saan talagang bubumbahin missiles talaga sa bansang Iran. Dahil hanggang ngayon mainit-init pa talaga ang paglalaban, no, patungkol sa tatlong bansa na na-involve po dito, Iran versus Israel and USA. No, ano kayang kakayahan ng Iran na makipaglaban siya sa dalawang bansa? Kaya lang, no, parang kontrolado talaga ang kontrolado talaga ang pambumbumba, no, sa bansang Israel at saka bansang USA, no, na mayroon talagang pumipigil sa kanila. Kung marapatin talaga ay talagang pulbos na talaga yan, no, kapag talagang pupulbusin na talaga ng USA ang Iran. Kaya lang, no, parang mayroon pang natitirang awa at mayroon pang natitirang kumbaga pasensya, no, mga kalahi. Kaya lang mga kalahi, ang affected kayo ngayon mga kalahi, halos buong mundo ay nakaranas talaga ng pangangailangan ng langis dahil bihira lang makalusot ang mga vessels ngayon para kumukuha ng langis sa Middle East dahil ay talagang may threat talaga na bobombahin ng Iran, no. Ito talagang Iran may parang terrorism talaga ang kanilang mga moves dahil sa halip na ang kanilang pong kalaban ay bubombahin yung USA at saka Israel, hindi naman nila ginagawa kasi hindi talaga nila kaya. Ang atin lang naranasan ngayon ay parang mayroon silang threats na pag-threat na pag mayroon talagang kumukuha ng langis dumadaan sa kanilang karagatan ay talagang bubombahin, no. Kaya medyo nahirapan ng ibang bansa ngayon kumuha ng mga langis. Kaya tayo din sa Pilipinas ay apektado din at nagmamahalan talaga halos araw-araw, tumataas ang presyo ng gasolina. At ito pa naman ang pangunahing pangangailangan ng konsumidor, mga companies or mga factory dahil hindi talaga umaandar ang mga makinarya pag wala talagang langis mga kalahi. At ngayon mga kalahi, no, ay ang gobyerno po natin ay hindi po talaga nagpabaya, no, under the administration of PBBM mga kalahi, no. Si President Bongbong Marcos Jr. talaga ay hindi po siya nagkukulang, ay kahit nasa crisis po tayo, ang gobyerno po ay namimigay ng ayuda 5,000 pesos para sa mga nakalista na ngayon, lalo na sa mga nagda-drive or namamasahero talaga, no. Kaya lang mga kalahi, ang nangyari talaga ay nagrereklamo pa itong mga tao na to, no. Ay hindi naman sila lang ang apektado talaga, hindi man lang sila ang affected talaga sa crisis ngayon na nangyari sa ating bansang Pilipinas, hindi lang sa bansang Pilipinas, kahit sa bansa, no. At ito namang mga taong ito, iwan ko talaga itong mga tao ay nasa lugar, wala talaga sa lugar itong mga pag-iisip ng mga tao ito, binigyan pa ng ayuda, nagrereklamo pa, galit na galit pa, tapos napakamurmuring, no, hindi dapat, no, dahil hindi man lang sila lang ang nangangailangan sana. At saka ang ang sa akin, sa palagay ko, ay ito pong mga nakapila talaga, nakalista para sa ayuda 5,000, ito pong mga tao ito, baka naman mararami talagang mga DDS talaga dito nakapila. Masasabi natin, napakakapal talaga ang mukha, no? Magpakapalan talaga ng mukha, no? Nilalait palagi ang gobyerno, nilalabanan ang gobyerno, tapos ikaw po'y nakapila dyan para kukunin mo yung ayuda mo, tapos magrereklamo ka pa, tapos sasabihin mo na pira mo. Anong pira mo? Ha?
pira mo dahil daw nakabuhis, taxpayer ka. Hindi lang ikaw ang taxpayer, halos tayong lahat naka-taxpayer, pero bakit itong mga pro government ay hindi naman kami nagrereklamo at hindi naman kami gumagawa ng hakbang para labanan ang gobyerno, no? At hindi kami nagrereklamo kung hindi kami binigyan ng ayuda. Kayo pa nga ang binigyang ayuda dyan, tapos mga kalaban pa kayo nakipagkalaban pa kayo ng gobyerno, tapos kayo pa ang nagrereklamo, no? Ito nakapagpangit talaga ng ugali talaga nitong mga kalahi natin, ibang kalahing Pilipino talaga, mga kalahi ko, no? Dapat sana may puso po tayo, na tayo po'y may respeto, tayo po'y gumalang sa atin pong mahal na presidente or sa gobyerno, dahil hindi tayo pinabayaan, no? Hindi tayo pinabayaan ng gobyerno sa gitna ng kahirapan, gitna ng pangangailangan, no? Hindi nagpabaya ang presidente, no? Tingnan natin, panuorin natin mga kalahi ang video sa mga taong ilang tao dito na mga DDS supporter na talagang galit na galit pa. Panuorin natin mga kalahi. Para sa mga tricycle driver dito sa Quezon City, paano ba naman nawala kasi sa listahan ang pangalan ng mga ilang tricycle driver dito sa lungsod? Blockbuster sa haba ng pila ang tsinaga ng mga tricycle driver sa Batasan Hills, Quezon City. Pinili nilang pumila kaysa mamasada, makatanggap lang ng 5,000 pisong ayuda mula sa DSWD kasunod ng walang prenong taas presyo sa petrolyo. Ang masaklap, marami sa mga pumila wala pala sa listahan, gaya ni Herenito Pamplona. Sa unang post, nandun ako, sabi lang nawala. Sa listahan, kahit sino naman, hindi magsamang loob. Bakit ang iba ang bago? Mga bago pa yan, ang iba. Ako yun, 2,000 pa. Ako tuloy ang nawala. Paliwanag ng LGU, nasa 33,000 na tricycle drivers ang kanilang isinumite sa DSWD. Pero 23,000 lamang ang nasama sa clean list. Kulang o mali kasi ang personal na impormasyon ng mga driver at may nabisto ring dobleng pangalan. Yung iba walang middle name, yung iba wala daw pong birthday. So, lahat po yun ay hindi na problema. Problema yun nung naging code. Ito ay nung nagsakripisyon yung mga member namin. Pagdating dito sa releasing ng DSWD, marami ang nawala, sir. At ang mga pumalit na andun sa listahan nila, yung mga patay na, samantala sa dating listahan ng TRT, karos kompleto. Yung pang pinagtataka namin. Kinarap ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga nagreklamong driver. Huwag kayong mag-alala. Hindi matatapos tong linggo na to na hindi nyo nakukuha yan. Pagkit ng kalihim, tuloy-tuloy pa naman ang pagproseso nila sa listahan, kaya may daragdag pa ang mga sinasabing nawala, oras na makumpleto lamang ang kinakailangan detalye. Kinontra rin ni Gatchalian ang aligasyong hindi updated ang hawak nilang listahan. These are all from the local government units. Hindi naman ho kami ang gumagawa ng listahan. Now, yung sinasabi niyong patay na, tama ba? Matidetect natin yon kasi kaya nga physical yung payout. Hindi yung i-deposit na lang namin sa account. Ang nagawang DSWD, mahigpit sila sa pagbibigay ng ayuda para sa mga apektadong tricycle driver. Yan ang mga kalahi, no? Maraming mga rason na ang mga tao hindi daw nakalista, no? Yung mga tao daw ay hindi daw nawawala daw ang listahan, no? Na reklamo ng reklamo, tapos mga patay daw ay bakit pinalitan daw ng yung bang mga aligasyon, yung bang mga yung mga akusa, no? Pang-akusa, no, na wala namang katotohanan. Dahil hindi naman pwede na patay, dahil ang sabi ni Ching Gatchalian na physical, no, ang pagbibigay ng payout, no? Physical, kailangan na naka-face ka, no? Physical ang pagbibigay ng payout, pagbibigay ng 5,000. Kaya hindi pwede madaya. Dahil at saka ang gobyerno ngayon, napaka-stricto silang magbibigay ngayon dahil para maiwasan itong alam naman nyo naman na ang kalaban ng gobyerno ay humahanap ng butas para makapapanira, no? Kaya stricto sila na walang butas na makalusot itong mga nakikipagkalaban ng gobyerno. Kaya napaka-stricto nila. Hindi pwede yung may wala na, hindi na pwedeng kurap-kurap na ngayon. Wala ng corruption dahil stricto na ang pagbibigay ng ayuda. Kaya lang napakabuti ng presidente o administrasyon ni PBBM dahil sa crisis nito ay nangyari na binigyan ng ayuda. Binigyan ng 5,000, no? At sa panahon ni Duterte, na ganun din nangyari doon po sa digmaan sa Ukraine against versus Russia, talagang hindi naman yun masyado talagang affected bang buong mundo. Ito pa inaamin nga ni PRRD, inaamin na nga niya na talagang tataas talaga ang presyo. At hindi naman namimigay si Duterte ng ayuda sa panahon ng crisis, sa panahon ng digmaan, no? Ito po ay talagang sinasabi at nagbigay ng pahayag ang former president. Panoorin natin mga kalahi. Oil.
tataas yan. I think that the war in Europe will be one of attrition. Pagka attrition, araw-araw, walang hinto na yan increase. I'd like to make a warning to itong mga association of transport or everything. That is not the end. Every time that you complain and go into a demonstration, just make sure that you realize and understand the importance of oil and how it would affect all nations. Talagang magdaan tayo ng hirap. Kaya nagpasalamat ako sa Diyos na magtapos na ako, bilisan na lang niya ang mga araw kasi kawa-kawa talaga itong susunod, tignan niya. Hindi ito na yung, hindi everyday. It will the prices will increase and increase and increase until we can have a stable situation. The whole, lahat ng countries dito sa Pilipinas makarecover. Tayo, hindi, yung nakikita ninyong increases ngayon, wala yan. Tignan ninyo, as the days go by, tapos oil becomes a weapon of choice for nations. Russia, nandyan siya, but I really do not know how it would affect. Hindi man ako masyadong ano dyan, pero tinitignan ko lang yung oil at yung gera ngayon, it will not end. It's an attrition. Yung patagalan na shooting each other, wala tayong choice because the other alternative would be, if you want to finish it, you just push the button there for a nuclear war, and that will be the end of our worries. At sabihin ko, by that time, hindi na kayo mag-demonstrate dyan, kayo mga association, mga drivers, operators, yan. Pag nuclear na, wala na tayong pag-usapan. Wala na tayong i-import. Pati, bakit man kayo tapos naman lahat. Kayong mga magdi-demonstrate, kayong nagrarally dyan patungkol sa oil crisis, sa oil na tumataas ang presyo, ay huwag na kayong mag-demonstrate. Panahon pa yun ni Digong mga kalahi. Panahon pa yun sa digmaan ng Ukraine at saka Russia. Hindi naman hanggang ngayon na patuloy pa rin ang digmaan sa Ukraine at Russia, no? Patuloy pa sila, no? Tapos dumagdag pa naman ang matinding digmaan sa Iran versus Israel and USA. Parang 2 beses na yata ito. Na pangyayaring digmaan at parang wala na rin tigil. How much more sa panahon ni PBBM ngayon na maraming digmaan at hindi lang Pilipinas ang nakaranas. Hindi lang Pilipinas ang naging apektado, kundi halos lahat ng buong mundo ay affected. No? Tapos kayong mga DDS, isisi ninyo ni PBBM? Sa pahayag ni former President Rodrigo Duterte, ang sabi niya ay kawawa talaga ang sumunod sa kanya. Dahil daw sa digmaan sa Ukraine at Russia. Ukraine at Russia lang ang digmaan sa panahon ni Duterte. How much more ngayon na Iran, Israel, and USA, napaka-affected dyan pa naman tayo kumukuha ng gasolina, ng langis sa Middle East na hindi basta-bastang makakuha ng gasolina dahil sa threat ng Iran. Kaya kayong mga nagde-demonstrate, tumigil na kayo dyan at kailangan kayong makaunawa. Sabi ni Digong, nga kailangan ninyo na ma-realize at you must understand the situation. Ngayon kayo, isinisipan ninyo ni PBBM? Doon pa sa presidenteng napakabait. Mga abusado kasi kayo Mga walang galang kasi kayo No? Hindi ninyo ginagawa ang pagwiwilga, ang pagrarally, ang pagsasalita ng mga pagmumura sa presidente noon dahil ang presidente noon ay si Rodrigo Duterte ay talagang papatayin ka, mamamatay siyang tao, kaya takot kayo. Ngayon, kayo po'y nag-aabuso dahil ang presidente ngayon, maliban na siya po'y mabait, maliban na siya po'y may malasakit sa bansa at sa mga taong mga nahihirapan sa crisis, at ang ating Pangulo ay hindi mamamatay tao, o isang taong maahabagin, maawain, tapos pagsabihan ninyo, sinisisi ninyo pa ang ating presidente. Mga walang galang kayong mga klaseng tao, kayong mga DDS, wala kayong ibang ginagawa, kundi magpaninira sa gobyerno. Wala kayong ibang ginagawa. Basta lang masisiraan ninyo si PBBM. Mga walang galang. Walang galang kayong klaseng mga tao. No? Tapos ngayon, sigurado na kayo, ang iba, marami dyan na mga DDS na nakapila sa 5,000 dahil iniisip nila na sa kanila daw ang pira. Huwag naman masyadong makapal ang mukha. No? Ang mga pro-government, hindi nga kami nagre-reklamo, hinayaan namin at kailangan na idepensa namin ang gobyerno, kailangan na tumahimik ang bawat isa sa mga pro-government dahil ayaw ng kaguluhan. Kayo lang ang gumagawa ng kaguluhan, mga DDS.
Nagpipila pa kayo dyan. No? Marami kayo dyan ng mga DDS nakapila. Ngayon, nagrereklamo pa kayo. Para kayo lang ang kayo lang ang nagbuhis, no? Kaya mga kalahi, ito po, mayroon pong payo ang isang kilalang anchor woman sa GMA7 sa 24 oras na si Mel Tiangco. Nais ko pong ipatugtog sa inyo ito. Mamayan, maintindihan natin ang nangyayari, na ito'y nangyayari sa buong mundo. Hindi lang sa inyong mga driver, hindi lang sa mga magsasaka, lahat tayo sasama ko na sa atin. Iba-iba lang ang intensity o iba-iba lang ang level. Pero lahat nagdudusa. Dapat sama-sama tayong nagtutulungan. Diba? Kasi walang mangyayari. Kung wala ka nang inasikaso, akin. Paano hindi pwede yun? Tandaan natin, ito yung tawag na, ikaw baka alam mo, Tagalogin mo, yung tinatawag na para bang force majeure. Parang, di ba, yung walang control, hindi natin kontrolado, hindi natin gusto, walang may gusto. Dahil Trump lang siguro, ewan, pero parang dapat, ganun ang isip natin. Tapos, gagawa tayo ng mga bagay para makatulong ka. Paano ba? Hindi naman kailangan na alam ng buong mundo yung ginagawa mo. Tibirin mo yung kuryente mo sa bahay, di ba? Yan mga kalahi, no? Yung dapat sana magtutulungan, huwag nang magsisihan, huwag nang sa akin ito, yung mga pagrereklamo no? Tapos mga pagdidemonstrate, no? Dahil hindi lang kayo mga driver, hindi lang kayo mga operator ang natamaan sa crisis, tayong lahat. Kaya hindi na kailangan pang magrereklamo po tayo dahil hindi natin gusto ito. Hindi naman gusto ng presidente 'yun, no? Hanap na nga ang paraan na yan para lang maresolba ang mga problema sa Pilipinas, para umangat ang atin pong ekonomiya. Tapos kayo pa, hadlang pa kayo. Kayo pa'y nagiging hadlang sa kaunlaran ng ating bansang Pilipinas. So kaya mga kalahi, dito na lang po tayo mga kalahi, at sana maunawaan ninyo na ang pangyayaring ito ay hindi natin gusto. Ang crisis na ito, hindi lang sa atin ito nakapikto, kundi halos buong mundo. Kaya hindi na kailangang magrereklamo, hindi ka na kailangang magmumura, at huwag sisihin ang gobyerno, huwag mong sisihin si PBBM dahil hindi siya natutulog, kundi nagtatrabaho, naghahanap ng solusyon ang ating presidente. No? Kaya tumigil na kayo sa mga kabalastugan ninyo, tumigil na kayo sa pagrereklamo ninyo, at tumigil na kayo sa pagsisisi ng atin pong mahal na presidente. At lagi kong ipaalala sa inyo mga kalahi, na kailangan po tayong masunurin sa gobyerno. Dahil ang pagsunod sa gobyerno ay ito po'y tanda na ikaw po'y masunurin sa Diyos. Dahil walang gobyerno na hindi tatag ng Diyos, kundi Diyos ang nagtatag nito, dahil para pamunuan po tayo ng maayos, na may takot sa Diyos. Huwag kayong lumalaban sa gobyerno, dahil pag lumalaban kayo sa Diyos na may ari sa buhay nating lahat. No? At dito na lang tayo. God bless everyone.